Ang topic po natin ngayong gabi ay building a godly home in a sinful world. Now, alam naman po natin as Christians na ang kauna-unahang institution na tinatagpo ng ating Diyos ay ang pamilya. Of course, mahalaga po yung church. Ano po kasi parang family din yan di ba? Kaya nga firm family ang tawag natin sa isa't isa, magkakapatid tayo. Anyway, nangangahulugan po na ang pamilya ay napakahalaga para sa Diyos. Malapit talaga ang family sa puso ng Diyos. As a matter of fact nga po ang unang niyang nilikha ay si Adam, di ba? At nung makita niya na malungkot si Adam, so ginawa niya ng paraan, nilikha niya rin po si Eve at nabuo na po yung ika nga pagsisimula ng isang pamilya. Now, ang Psalm 127 po ay tumutulong para maunawaan po natin kung paano itatayo o itatatag ang isang tahanan. Nagbibigay po ito ng payo na kakailanganin sa pagtatayo ng makadiyos na pamilya sa isang sinful world or ungodly world. Dahil hindi lingid sa kaalaman natin na talagang ang mundo po natin ating pinamumuhayan ay talagang palala ng palala. Ano po, patungo talaga sa kasamaan. No wonder sapagkat sinabi rin po ng ating Panginoong Hesus na in the last days talagang yung mga masama ay lalo pang magiging masama. So nakasulat na po yan. So anyway, kailangan po natin talagang mapangalagaan po yung ating family. Mapanatili talagang godly ang ating family, makadiyos ang ating family. So there are some points for us to consider. Ano po? Ang una po, yung construction ng family o construction of our home. Now sa Psalm 127 verse 1a, nakasulat po, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. So maliban sa ang Panginoon ang nagtayo ng tahanan, gumawa ng tahanan, ang ginawa po ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. So kailangan talagang bigyan natin ito ng pansin, yung pagbubuo ng atin pong kanya-kanyang tahanan. Mapangalagaan natin to dahil ang devil po talaga relentless siya sa pag-atake po ng ating family. Mababasa natin o maririnig po natin sa balita na talagang ang mga families ngayon ay very vulnerable sa attack ng kaaway. Sa Amerika po, 1 out of 2 marriages. Ika nga 50% ng marriage po nauuwi talaga sa divorce. At sa atin po, alam naman natin ay sinusulong po sa Kongreso natin yung divorce law na dapat talaga ipanalangin nating mabuti na hindi po ito matuloy. Kasi alam naman po natin ang pinag-isa ng Panginoon, dapat walang sinumang pwedeng magpahiwalay nito. Ano po? Kaya napakahalaga po nito, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo bilang mga Christians, pangalagaan natin at bantayan natin talaga ang pamilya natin para hindi tayo paglaruan lamang, paikut-ikutin lamang ng dyablo sa kanyang mga palad, ika nga. So, ang pamilya po natin ay dapat itayo in partnership with our Heavenly Father. Hindi po tayo magtatagumpay sa pagtatayo ng tahanan sa pamamagitan po ng sarili nating intuition or secular education. Bagamat mahalaga po yun. Pero syempre dapat talaga built ang ating family upon a solid rock. Ano po? Na hindi talagang kayang ibagsak, iguho ng mga sabihin na natin mga bagyo ng buhay. Now, marami pong magagandang libro actually ang naisulat tungkol po sa familia. Ngunit the best pa rin po ang Bible. Amen? Maraming seminars and even programs ang nagtuturo sa pagpapatatag ng pamilya. Ngunit ang the best information na matututunan po natin tungkol sa pamilya, of course ay mula po sa Diyos, mula sa kanyang salita. So kung ikaw ay magpapatayo ng isang physical house, for example, syempre kukuha ka ng pinakamahusay na architect at contractor na maa-afford mo naman financially. Ngayon, kung nais mong magtayo ng tahanan ng pamilya built upon solid rock, kailangan mo ng divine na blueprint at master builder. At syempre alam natin that person, he is none other than our Lord God. Now, point number 2, yung conservation of the family. Conservation. Kailangan po natin talagang ma-preserve din, maingatang mabuti, maprotektahan po ang ating pamilya. Sa Psalm 127 verse 1b, unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. Ano po? Ngayon, karamihan sa mga nakikinig, I'm sure, ay mga kabataan pa and most of you, wala pang pamilya. Pero ma-observe din natin talaga yung ginagawa ng kaaway
sa pamilya. Knowing na tinayo ito ng Lord, so yung malapit sa puso ng Lord, wawasakin niya as much as possible. And always remember na ang kanyang purpose sa life, ang goal niya, si Satan, is to steal, kill, and destroy. At relentless siya, kagaya ng sinabi ko kanina, and at the same time po, no mercy siya. Merciless po siya. Wala po siyang awa. Ikinatutuwa pa niya na talagang mawasak ang pamilya. Na yung mag-asawa, maghiwalay, yung mga anak ay talaga na mga barumbado na lumalaki, mga lapastangan, at naglalayas, walang pakundangan silang magsalita laban sa kanilang pamilya o sa kanilang mga magulang. Ano po? So, kailangan talaga tayo, bagamat ang iba sa inyo wala pa talagang masasabing mga anak, pero darating din ang araw magkakaroon, hopefully, God willing, di ba? Mapangalagaan na natin as early as now ang atin pong family. Now, so ang city po na binabanggit po dito ay of course alam natin na binubuo ng maraming tahanan o pamilya. In effect, sinasabi po ng Diyos, hindi lang ako gagawa ng tahanan o ng pamilya. Poprotektahan ko rin ito. Ang ating pamilya ay nangangailangan po ng protection from our Almighty God. Dahil kung mananahanan tayo sa sarili lamang nating galing o talino, kahit mataas pang pinag-aralan natin, but without God sa equation, definitely ay magiging vulnerable po tayo sa attacks ng kaaway. Kaawa-awa ang kalalagayan po ng ating pamilya. Tingnan nyo, pansinin nyo ha. Ang unang binabanatan ng devil actually, yung tatay eh. Kasi siya yung nagre-represent sa Diyos eh. Siya yung father, di ba? Tawag na natin sa ating ama na nasa langit, ama, father din. At siya po talaga yung tinatawag na king, priest, at saka prophet ng kanyang pamilya. Pero pansin nyo, pag araw ng linggo, nasaan karamihan ng mga tatay? Di ba? Pag napapadaan nga kami, halimbawa, diyan sa bandang tawag dito, Tingga, di ba? Papapansin nyo, meron diyang isang fake na church eh, yung sabungan. Nandudo ng mga tatay. Doon sila sumisigaw, doon sila nagpe-praise and worship on the top of their lungs. Ano po, wala silang pakialam sa sasabihin ng tao para magsugal. Sinong wino-worship nila doon? This is Satan. Kaya salamat sa Diyos sa mga tatay na naririto, na nakikinig at napapangatawanan natin, napapanindigan natin yung ating role as a king, priest, and prophet of our respective families. Ano po? So dapat i-conserve talaga natin ang ating tahanan. Ano po? Para hindi naman talaga kaawa-awa din ng mga bata pagdating po ng araw. So meron po akong ilang bagay na babanggitin sa inyo. Ito po yung mga destructive influences threatening godly families. Destructive influences. Yung talagang nakaka-influence sa pamilya, very subtle ang move ng kaaway dyan, hindi natin napapansin, pero creeping na pala talaga siya sa ating family at unti-unti niya talagang sinisila ang mga mahina sa pamilya natin. Of course, ang number one target niya, yung tatay. Now, kapatid, ang una rito sa mga destructive influences na ito na nagte-threaten sa godly families ay yung shallow view of love. Yung bang mababaw yung pananaw pagtingin sa pag-ibig. Nung naalala ko nung late 60s, 1960s, sikat na sikat po yung mga katagang free love eh. Yung mga katagang make love not war. Doon po nauso yung Woodstock eh. You can Google this out actually. At yan ginawa ng mga kabataan nung unang panahon ng 60s bilang pagre-rebelde sa gobyerno ng Amerika dahil nagpapadala po ng mga tropa nila, mga sundalo sa Vietnam. Wala naman talaga raw silang kinalaman do sa giyera ng North at saka South Vietnam. So ang reaction nila talaga, response nila ay yun, yung Woodstock, kung saan nagkaroon talaga ng orgy, sex orgy nagkaroon talaga ng yung bang yung pakikipag-sex maging sa hindi masyadong kakilala. At buti kung isa lang di ba? Masama na nga yung isa lang pero iba't ibang partners na ang nangyayari. So dahil po doon, ang naging resulta nun, alam nyo, mga broken homes, broken marriages, mga dysfunctional homes or families. At marami po, ang sa pag-aaral nga, mahigit na 50 sexually transmitted diseases yung na-record. Ano po, because of those, kumbaga, pag-sex orgy nila. So ang mga ito po ay patunay lamang na laganap talaga yung immoralidad. Dahilan kung bakit maraming pamilya nga po ang nawawasak even to this day. Kagaya ng AIDS, dati naman walang ganyan eh. Pero ngayon alam natin meron na. Kasi nga very rampant na eh.
yung ika nga immoralidad na nangyayari, lalaki sa lalaki, babae sa babae, thinking and believing na tama lang yun. May freedom sila na gawin yun. Pero alam natin, contrary talaga ito sa salita ng ating Panginoon. Hindi nga ba? Ipag-pray din po natin sapagkat gusto na po talagang ipasa ng Kongreso, maging ng Senado, yung tinatawag na SOGI Bill. Yun nga po pwede nang ikasal ang lalaki sa kapwa niya lalaki, ang babae sa kapwa niya babae. Nakakatakot yun, di ba? Kasi talagang ito'y labag na labag at sa paningin ng Panginoon karumal-dumal ito. Hindi dapat itong gawin. Ano po? On top of this, gusto nga nila ang lalaki ay sa birth certificate ng batang kapapanganak pa lang, hindi na muna ilalagay yung gender kung male ba o female. Bahala na yung bata pag nagkaisip siya na mag-decide kung siya ba'y babae o lalaki. Nakakatawa, di ba? Pero nangyayari kagulat-gulat marami talaga yung nadideceive ng kaaway. Now, ang ikalawa po na destructive influence threatening our godly families ay ito, obsession with self. Meaning, nakafocus lagi sa kanyang sarili ang lahat ng bagay. Parang sa kanya umiikot ang mundo. Wala siyang inisip kung hindi ang sarili niya. Wala siyang inisip kung hindi siyang magaling. Ano po? Self-centered, conceited ang mga ganitong obsession. Kumbaga, dapat kung ano sinabi ko, yun ang tama. Walang ibang tatama kung hindi yung sinabi ko. At yan ang nakakalungkot. Ano po? We are actually constantly encouraged to be self-absorbed, self-indulgent adults. Marriages actually ng families cannot survive, let alone thrive, with selfish people, especially po selfish parents. Dapat ang parents hindi selfish di ba? Yung mga kahit gutom na gutom ka, pero nakita mo ganado pang kumain yung anak mo, ipababayaan mo na lang yung anak mo kumain kahit na paborito mo pa yung pagkain. Hindi yung parent na kumbaga aagawan pa yung anak ng pagkain. Pipiliin niya muna kung ano yung talagang gusto niyang parte, halimbawa ng manok o ng baboy, at yun ang kanyang kakainin. Yung tira, doon na lang sa anak. So hindi po ito nakakatulong para sa paglago ng isang pamilya, maging godly ang isang pamilya kasi mismo yung anak mo, inaagawan mo. Di ba? Maraming mga magulang na ganon. Now, ang third po na distraction uh, ay ito, kapatid, yung destructive influence ng nagte-threaten sa godly families, ano, yung preoccupation with social media at saka yung mga Korean telenovelas. At even yung mga Pinoy telenovelas. Meron mga pumapasok yatang Thai galing sa Thailand Anong ibig sabihin nito? Masyado na pong engross ngayon kung mapapansin natin because of this social media na pinagkakaguluhan talaga ng mga tao. Yung kanilang preoccupation dito, sa madaling salita, wala na silang ginawa. Minsan sa buong maghapon, minsan inaabot na ng puyat yan, inaabot na ng madaling araw sa kapapanood o kaya sa pag-indulge sa social media, kagaya halimbawa ng Facebook, ng Twitter, ng Instagram, and so on and so forth. Nakakalungkot nga di ba? Kasi meron nga ako napapanood din na actually nag-describe dito Halimbawa po, yung napanood kong isa na parang nakakatawa pero meron pong kumbaga semblance of truth dito. Nasa hapagkainan, yung tatay nandoon, yung dalawang anak nandoon, nakaupo rin, maghahanda si mama. Ay, ang problema po talagang lahat nakatutok sa kanilang cellphones Hindi na nga sila nag-uusap-usap hindi nila sinasamantala yung pagkakataon na magkaroon sila ng fellowship na pamilya sa hapagkainan Lahat may kanya-kanyang hawak na cellphone. So naghanda na yung nanay, napansin niya, matagal na, pero parang hindi yata pinapansin yung kanyang hinandang pagkain. So anong ginawa ng nanay? Ang ginawa niya, isa-isa niyang inilabas uli sa kusina, yung mga nasa hapagkainan na, tapos pinalitan niya ng hinanda niya yung mga charger, hinanda niya yung mga cords ng cellphone, yung mga lumang cellphone, nilagay niya na rin doon. Wala pa rin nakakapansin. Hanggang sa dumating yung time na pansin din nila. Ang point ay ito, minsan pati yung pagkain napapabayaan na, yung pakikipag-usap sa mahal sa buhay, nakakaunti lang naman talaga yung time dahil si tatay nagtatrabaho, si nanay nagtatrabaho rin sa bahay, yung mga bata galing sa school, hindi pa sinasamantala. So ito po ay very destructive. Ano po? At huwag sana nating hayaan talaga yung maliliit pa lang natin na maanak talagang ma-addict diyan sa social media o kaya sa cellphones. Hindi man yung pakikipag-chat o pagbabrowse o telenovela, pero kadalasan sa games din, 'di ba? Mabuti sana kung ang mga pinapanood ng ating anak yung mga educational, yung mga worthy of watching naman. Hindi yung talagang sisira, hindi lamang because of radiation sa kanilang buhay, pati mata nila madadali rin. Yung physical health nila madadali talaga. So ito yung mga destructive influences threatening
godly families. Kaya dapat i-check na natin to. Kung may mga magulang na naririto, be sure na regularly chine-check po natin kung ano ba yung binabrowse ng ating mga anak. Baka wala tayong kamalay-malay, nakikipag-chat na sila sa mga total strangers, di ba? At kung ano-ano na mga information o kung ano-ano na pinapagawa sa kanila without us even knowing it. Kumbaga nakuha na yung loob nila. So ingatan natin, kailangan natin i-preserve ang ating family, kailangan natin i-conserve ito, kailangan natin itong protektahan just like what God wants us to do as parents. Now, point number 3 po, yung the children of the home, mga bata. At ako tuwan-tuwa ngayon dahil meron akong apo na talagang nawiwili kami mag-asawa eh. Makita tong aming apo eh dahil ang laki na ng kanyang pinagbabago, yung development stage niya, grabe oh. Yung kanyang learning process, grabe, nakakagulat talaga. Ang bilis pumick up ng bata. At saka yung mga lumalabas sa bibig niya, sa napapansin namin na aalagaan siya ng kanyang mama at saka mami at saka daddy niya. At lumalaki siyang mga word of God na rin yung lumalabas sa kanyang bibig, ano? Nakakatuwa siya. Anyway, children of the home. Doon po sa Psalm 127 verse 3, pakinggan niyo po ito. Ang ganda eh. Children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. Tandaan po natin na ang mga bata talagang regalo ng Diyos yan. Dapat po nating i-treasure. Priceless po ang mga yan. They are a reward. Gantimpala din po yan sa ating mga magulang na galing po sa ating Diyos na buhay. Okay? So, ang mga anak, again, I say, regalo ng Diyos yan. Blessing po ng Lord yan. Hindi po sila burden sa atin, hindi sila pabigat. Nakakalungkot isipin yung mga magulang, ang pakiramdam nila sa anak nila, ang turing nila sa mga anak nila, pabigat eh. May mga magulang pa nagsasabi, sana hindi ka na ipinanganak eh, aksidente ka lang. Yung mga tipo bang ganon. Sa palagay nyo, hindi nasasaktan yung bata pag ganun po yung trato natin sa kanila. Of course, nasasaktan sila. Kaya dapat po natin silang i-treasure. Ano po? Now, anyway, dapat po silang i-train sa mga makadiyos na bagay. Dapat po silang mahalin at gabayan. Si Jordan ay sasama po namin yan sa mga Bible studies nung Thursday. Galing kami kila Sister Auring. Nakakatuwa kasi si Sister Auring humahabol pa ng sa amin ng babay. Si Jordan pinabuksan yung bintana sa harapan dahil nasa lola niya siya eh. Tapos bye-bye, tapos God bless, ingat, yung mga ganun ba? Yung parang matanda na eh, kung mag-isip eh. Pero yung mga simpleng bagay na ganun, alam mo, tinetreasure din namin yan bilang mga lolo at lola eh. Diba? Kikita namin na pagdating ng araw, ang mga bata, ang si Jordan ay hindi lalaking, kumbaga, wag naman loobin ng Lord, ma-influence din ng outside forces. Halimbawa, yung mga kaibigan niya, mag-submit sa mga peer pressure at kumbaga medyo magrebelde na rin. I hope hindi po ganun. Na magpatuloy ang mga anak natin, ang apo natin sa magandang pag-uugali. Okay? Now, dapat nating silang mahalin. As I say again, gabayan. Now, basahin natin ang Psalm 127 verse 4 kasi mahalaga rin to eh. Nakasulat dito, children are like arrows in a warrior's hands. Yung mga bata raw ay parang mga palaso sa kamay ng mandirigma. So ang mandirigma dito yung tatay, yung nanay. Yung mga bata parang arrow, iniliken sa arrow. Yung bang 'di ba, bow and arrow, yung yung panudla. 'Di ba yung dulo nun yung may matalim, matulis, 'di ba? At dapat hinahasa raw 'yun para nang sa ganun maging mas effective siya sa larangan ng pakikidigma. Alam nyo, ang mga anak natin, sa totoo lamang, ay daraan yan sa mga digmaan. Kagaya natin, dumaraan pa rin naman tayo sa mga digmaan eh. So dapat ang mga magulang, i-assure natin na yung mga anak natin, tinitrain natin, hinahasa natin yung kanilang mga skills, hinahasa natin yung kanilang faith sa Lord, at yung kanilang mga talento, dapat hinahasa natin yan. Dapat nakaumang yan do sa tamang direksyon. Again, kapatid kaibigan, para na sa ganun paglaki nila, pwede na natin silang pakawalan into a God-honoring future. Diba? Yung tamang direksyon. Hindi yung pababayaan na lamang natin sila kung sa paglaki nila, kung anong gusto nilang gawin. Hindi pwede yan. Kailangan alalayan pa rin. Para nga po, makonserve natin yung family natin. At tanda natin, kaunti na lang ang oras ng mga magulang sa mundong ito kung ito po ay ilaliken natin sa oras ng mga bata. Mahaba pa yung kanilang journey. Mahaba pa yung kanilang lakbayin. Marami pa silang digmaan o labanan na susuungin eh. Kaya dapat maging matala sila tulad ng isang araw. At lastly po,
kailangan po natin talaga silang akayin, kailangan po natin silang gabayan, turuan, i-train, dahil baka dumating po yung araw na huli na ang lahat, saka naman tayo magsisisi. Just last night, nakakapanood po ako sa news, somewhere sa Taguig. Alam naman natin na maganda na ngayon ang katayuan ng Taguig, parang first class na city na rin siya, just like Makati, pero hindi pa naman siguro gano'n. But anyway, kagabi, ibinalita po na mayroong mga minors ang nag-away at ang isa sa kanila ay napatay, binaril sa mukha. Imagine mo yun. Kaya dapat ingatan natin ang ating mga anak. Tapos iiyak-iyak ngayon yung tatay at naghahingad ng katarungan. Of course, given na po yun, pero dapat talaga ingatan natin ang ating mga anak. Na sila po'y malulong sa mga masasamang influences. Mag-submit sila sa peer pressure. Dapat maiwasan natin yun. Dapat wala silang, kumbaga, katatakutan kung hindi talaga yung ating Panginoon eh. Okay? Now, Proverbs 22 verse 6 says, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Now, kapatid kaibigan, alam ko marami sa inyo, wala pa ngang masasabing sariling pamilya, pero meron na lang ilan na nagpaplano, nagbabalak. So at least, ngayon pa lamang ay alam na natin kung anong ating gagawin. Of course, continue to pray for your children kung kayo po'y magulang. Continue to feed them with the Word of God. At magpakita tayo ng magandang halimbawa sa kanila. Para nun sa ganon, ito ay maipasa nila sa susunod na generation at maipasa naman nun sa susunod pa rin generation. Amen? Thank you, Lord.